Nasunog ang kinukumpuning barko sa Navotas City. Dalawa ang kumpirmadong namatay matapos matrapa. Magbabalita si Jim Botejano. Wala nang buhay nang matagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng dalawang subcontractor sa loob ng kinukumpuning pampasayrong barko na MV Amansinaya. Makaraang masunog ang storage room na naglalaman ng combustible materials gaya ng kutsyon, life vest at iba pa. Medyo confined yung sunog. So ibig sabihin, nasa loob siya at limitado lamang ang lagusan pati ang mga bintana. Kaya hindi nahirapan nating bumbero para maipasok ito. Ganun pa man, sa kanilang pag-penetrate dito, may na-discover silang meron palang mga trabahador o yung kontratista ng barko na to na dalawang welder ang wala ng buhay. Makikita ang imbakan ng gamit sa bahagi ng upper ballast ng nasabing barko, kung saan doon rin natagpuan ng dalawang nasawi. Hindi naman bababa sa 20 subcontractor ang gumagawa bago pa mangyari ang insidente. Lumabas rin sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection na galing probinsyang Quezon ng passenger ship at dumaong lang sa shipyard sa Navotas para sumailalim sa repair bago ito bumiyahe patungong Palawan, Puerto Princesa. Malaki ang posibilidad na galing talaga yun sa welding, of course. Pero ang question is, gaano kabilis lumaki yung apoy at paano kaagad hindi nakalabas itong mga biktima. Umabot ng halos 5 oras bago tuluyang maapula pasado 2:00 ng madaling araw. Very tight ang loob ng barko, lalo na sa portion na yon. Isa lang ang entrada niyan at saka isa lang din ang exit na maliit pa. Ito yung nakikita niyo mga kasinlaki na manhole. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng BFP, lalo't kung may nalabag nga ba sa Fire Safety Code ang kontraktor ng barko. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.